Sa pong napagpalang umaga sa bawat isa po sa atin, binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. At naway sa araw nito ay malugod po natin ang ating Panginoon at makinabang po tayo sa biyaya ng kanyang salita. Kaya sa ating pag-aaral, ating aralin at expound po natin ang chapter 25 ng Mateo, chapter 1, verse 1 hanggang verse 13 sa pamagat na talinghaga ng 10 dalaga. And buksan po natin ang ating Biblia at ating sundan ng ating mga mata. At ito po ay nabasa natin po kanina at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami po muli nagpapasalamat sa oras na araw na itinangi po ninyo para sa aming pakinabang. That's why, Lord, nihingi po namin ng tulong ng banal na Espiritu na siyang magbiyaya sa aming mga pandinig at siyang magturo po sa amin sa mga katotohanan ng Panginoon. Maraming salamat po. Ito pa aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, so I hope na this parable ay very familiar po sa atin, no? Maaring ilang beses na po nating nadaanan sa ating mga meditation, but for now, this parable, alam po natin na ang parable po ito ay sinabi ng Panginoon before or during His final week before the cross. Bago siya ipako sa cross, ay sinabi niya ang parable po ito, at ito ay nanggaling sa nilalaman sa kanyang turo regarding sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon Kristo sa huling panahon. Maaring again, ito ay mapapakinggan muli natin regarding po sa pangalawang pagbabalik po ng ating Panginoon. So, ibig lang sabihin, ang ating Panginoon ay hindi nakikiusap sa mga unbeliever, kundi ito po ay nakikiusap o nangungusap sa kanyang mga disipulo o sa mga tao o sino man na nagpo-profess na sila ay kasapi sa kanyang kaharian. It means this message ay para sa lahat. At alam natin na sometimes itong parable po ito, it's confusing, no? Hindi natin maunawaan kapag hindi natin, of course, kapag hindi mo kilala si Kristo, never na maintindihan mo ang mga ganitong klase ng statement ng Bible. No? Kahit minsan pag Kristiyano tayo, of course, kapag bago pa tayo ay hindi natin din naintindihan. Kaya hindi po ito para magkaroon po tayo ng confused. Hindi tayo ma-confuse, kundi ito ay panawagan sa bawat isa po sa atin to wake up. No? Panggising na mensahe po ito. At merong tanong na idinidiin, which is kailangan ito ay masagot ang bawat isa po sa atin. Kaya ano ba ang ibig sabihin po nito? Ano ba ang ibig sabihin sa bawat isa po sa atin? Tayo ba talaga ay Kristiyanong tunay? Handa ba talaga tayo kapag dumating si Kristo? Yun yung usapan kasi, no? Ito yung lahat ng laman. At of course, ito yung talagang hinahanap ng mga tao. Yung matuto tayo ay biyaya na ng Diyos po yun para maging matatag bilang Kristiyano. And yet, alam na po natin, no? There is a gap between the ascension and the second coming of God, Christ. Ang haba po nun. Hindi natin alam. And so we are waiting. Di ba? Ang haba nun, yung ganung paghihintay. Pero sa pagkakataon pong ito ay makikita po natin. Magkakaroon po tayo ng perseverance para sa ating paghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Now, tignan po natin yung background. Para maintindihan po natin ang bigat ng talinghagang ito, we must understand the first century, yung kasalan sa panahon po nila, the Jewish wedding
customs, na yung customary ng kasalan ng mga taong ito. No? Kaya tignan muna natin kasi dito papunta dahil ang sabi ng Panginoon, I will prepare a place for you. At yun din po yung isang trabaho ng isang tinatawag na groom, di ba? Yung kasintahang lalaki. Okay? So tingnan po natin. So una, there is a betrothal, no? Kasunduang pagpapakasal, no? Nadaanan na po natin po ito sa Sunday school natin, I think, no? So, ibig lang sabihin, sa kultura po ng mga Jewish, yung pagpapakasal ay nag-uumpisa po sa betrothal, no? Pagpapakasundo. Hindi ito nag-uumpisa kung kailan meron ng wedding feast na tinatawag, di ba? Yan yung kasalan, kaya merong handaan doon o may kasalan. Di ba? Ganun sa kultura po sa atin. Hanggat walang sayawan sa gitna ng bukid, walang naghahanda, ay hindi kasalan po yun. Pero sa kultura ng Jewish, ay bago magkaroon ng wedding fiesta, ay meron ng tinatawag na betrothal. Na yun yung po yung kanilang customary, no? So, yun po yung kultura po nila. At ito ay ginagawa, yung betrothal ay ginagawa po ito sa pag-aayos ng pamilya. Nagkakasundo, nag-aayos po sila. Okay? Para magkaroon ng tinatawag na legally binding. Right? Para legal ang kanilang pagsasama. At ito po ay natatapos sa loob ng isang taon. This is a 1-year period na kung saan ang bride and groom ay they are considered husband and wife. Though did not, no? Hindi sila nagsasama. Hindi sila pwedeng magsama. They cannot live together. No? Hindi sila pwedeng magsama. Kaya ang gagawin, yung kasintahang lalaki ay aalis po yan to prepare a place for his bride. Diba? Kumbaga sa ano, ay maghahanda po yan, maghahanap ng kanilang matitirhan, maghahanap ng apartment kung wala pang pampatayo ng bahay, o kaya kung may kakayanan naman, ay magpapatayo siya ng bahay. Okay? So, mayamang kasabihan po ito dahil ang sabi ng Panginoon doon sa John chapter 14 verse 2 ay sinasabi niya, I go to prepare a place for you. No? Yun yung sinabi ng Panginoon at yan ang pangako ng ating Panginoon sa atin. So, ano ang ibig sabihin po nito? Si Kristo ay siya yung tinatawag na heavenly bridegroom. No? Preparing for His return. Sarap, no? Mayroong naghahanda para sa atin, para sa kanyang pagbabalik. Para at least, bumalik man siya, ay hindi tayo mamumroblema ng ating pupuntahan, ating matitirhan. Diba? Sometimes yan po yung nagiging problema. Kaya kapag walang makita, walang pambayad, ay nananatili na lang sa tahanan ng mga magulang o mga kapatid. So, ibig lang sabihin, itong kasintahang lalaki ay, of course, ay yung kanyang pagbabalik, it was deliberately unpredictable. Hindi na-announce po ito. Walang nakakaalam ang kanyang pagbabalik from preparing. Walang nakakaalam sa kanyang pagbabalik. Maaring ito ay mangyari sa gabi o at night. Yung gabi, ibig sabihin, yung common na gabi na nangyayari, yung at night, either 12 past 12 or 1 o'clock. Kaya wala pong nakakaalam. So, it means this uncertainty required constant readiness. Hindi alam. Di ba? Kailangan alerto ang bawat Kristiyano. Kanina, sinabi ko yung ibig sabihin po ng alertness. Now,
it is a constant readiness. Kasi hindi nila alam. Kaya kailangan magiging magmatsyag po tayo. Walang matutulog. No? Walang ay idlip, kundi laging nag-aabang. Parang lagi siyang seryoso sa paghihintay at pagbabalik ng groom. So, ganoon din po sa ating Panginoon. Kaya kapag ang ating Panginoon ay nagsalita regarding sa delay and surprise, ibig lang sabihin, dapat ang mga nakikinig, it should be iwas in urgency. Kailangan maintindihan niya ang ibig sabihin ng urgency, no? It's a must. Kailangan makinig ako, kailangan gising ako dahil meron akong inaabangan, meron akong inihintay. Di ba? Ganun po ang seryosong Kristiyano. Now, tignan po natin yung role ng mga virgin na binanggit po dito. Ibig sabihin ng mga 10 virgin na tinatawag ay sila po yung mga bridesmaid. No? Sila yung abay. 10 ito. Ano ang trabaho ng abay? Aabay ka na lang. Diyan ka lang nakapuno. Mayroong responsibilidad ang mga abay pong ito. No? Ang responsibilidad nila is to magiging attendee. No? They are the attendants of the bridal. Siya yung mag-aalalay sa babaeng ikakasal. Kaya ang responsibilidad nila is to wait, maghintay. Kailangan nandyan yung mahabang pasensya ng isang bridesmaid. No? Hindi lamang po yun, mga kapatid, kundi to watch. No? Laging nag-aabang. Alert siya. Okay? Yun po yung responsibilidad. Okay? At isa pa, sila yung mag-i-escort sa groom. Yun po yung trabaho ng bridesmaids. And of course, kapag ginawa po nilang yun, ay lumalabas na sila ay talagang binibigyan ng karangalan o parangal publicly doon sa groom. Anong trabaho ng mga virgins? 10 dito. Sila po yung nagdadala ng ilawan or torch. Kung walang ilawan, wala pa namang ilawan siguro during the time, kaya yung torch ang hawak-hawak po nila. Bakit may torch? Of course, to light, para mailawan yung procession na nangyayari. Okay? Kaya kapag itong mga 10 virgin na to, kapag hindi sila handa, isang malaking pagkakamali po ito. It's not just a small mistake. Kasi kapag hindi sila handa, ay magkakaroon ng public shame. Kakahiyan sa kanila. And of course, para sila ay mapaalis. No? Magkakaroon ng exclusion from the celebration. Papaalisin ka. Tatanggalin ka doon kapag hindi ka nakapaghanda. Yan po yung mangyayari kapag ang isang alalay o isang bridesmaid ay hindi nakapaghanda, itatakwil ka. So, yun po yung. Okay? Kaya tignan po natin yung kasalan at bakit nagkaroon na shutting the door. No? Bakit isanara ang pintuan. Okay? Once the procession is arrived, katapos ng paglalakad, no? Ay nandun na, of course, mag-uumpisa na po dyan yung kainan. The feast began. So, anong gagawin? Isasara na ang pintuan. Okay? Siguro, sa kanilang kultura, baka it's a form of building or anything na may mga gwardiya na hindi na pwedeng pumasok kapag naisara na po yun. But sa atin, open eh. So, pwedeng pumasok yung mga scavenger.
kahit hindi siya kamag-anak, papasok na lang, di ba? Ganun po ang kultura po natin. Kaya nauso ngayon, may mga invitation na, may mga count na yung para hindi makapasok ang scavenger. Kaya ibig lang sabihin, kapag ganon, yung celebration pong iyon ay secured na. Hindi na pwedeng guluhin, hindi na pwedeng pigilan because if the door is closed, it was final. Okay? Kaya kapag late ka, you will not be admitted. Late arrivals were not admitted. Right? So, makikita po natin mga kapatid, itong background ng parables pong ito, it is a very serious, urgent, and sovereign. No? Kailangan magiging seryoso. Okay? Urgent ang ganitong event. Kaya tingnan po natin, bakit sinabi po ito? Ano ang significance sa bawat isa po sa atin bilang mga Kristiyano na tingnan po natin. Yung bridegroom na tinatawag, it was Jesus Christ, ang ating Panginoon. Okay? The bridegroom clearly represent Jesus Christ. Okay, kaya nga doon sa Matthew chapter 9 verse 15, ang Panginoon ay identified niya ang kanyang sarili. Na siya yung bridegroom. Na ibig lang sabihin, itong pinag-aaralan po nating parables, it points beyond His first coming to His second coming. Pinupunto po dito ang kanyang pangalawang pagbabalik na ibig lang sabihin, ang Panginoon ay muling babalik. Christ will return personally. Makikita mo siya personally. Darating ang Panginoon sa kanyang pagbabalik gloriously. Darating ang Panginoon unexpectedly. Hindi nating inaasahan. Okay? Ang tanong po dito, maaaring hindi siya dumating, o hindi man siya dumating, ang tanong po dito, tayo ba talaga ay handa sa pagdating ng Panginoon? Ibig sabihin, maraming ibig sabihin po nito. Hindi lang yung handa na ikaw ay tinanggap mo na si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Hindi lamang po yun ang handa. No? Maraming ibig sabihin ng handa pong ito. Handa ba talaga tayo na harapin muli ang pagdating ng ating Panginoon? Iyan po yung tanong. Balikan po natin yung 10 birhin na binabanggit po dito. Okay? These 10 virgins, they are professing believers. Sila po yung nagpo-profess na mga Kristiyano. Na ibig lang sabihin, ang 10 birhin na ito, they share much in common. Ibig lang sabihin, they were all invited. Itong 10 ito talagang inimbitahan. And of course, pare-parehas sila. They all look alike. Di ba? Ganun naman talaga kapag ang isang tao nasa loob ng simbahan ay pagkakamalam talagang mananampalataya. Why? Because nandito sa loob ng simbahan. Di ba? They look like alike nga. No? Pare-parehas. Kaya hindi natin ma-distinguish kung talagang tunay na Kristiyano. Right? Okay? Dahil pare-parehas sila outwardly. Dahil nakabihis pang simba, pare-parehas. Of course, mahaba ang damit. Kaya wala, pagkakamalan natin, talagang lahat sila ay mananampalataya. No? In common, they all carry lamps. May dala-dala silang ilawan. Di ba? At lahat pong ito ay talagang nag-aabang sa pagdating ng groom. Kaya hindi natin
ma-distinguish kung talagang mga tunay na mga Kristiyano mga ito. So, walang pagkakaiba. There is no visible difference na makikita mo sa mga 10 birhen pong ito. Now, this is a crucial truth, mga kapatid. Ibig lang sabihin, tinuturoan po tayo ng isang mahalaga katotohanan. It is a crucial truth. Na ibig lang sabihin, not everyone who looks like a believer truly is one. Di ba? Hindi lahat. Naakala po natin na mananampalataya ay tunay. Why? Because lahat po sila ay meron silang kaugnayan doon sa kasalan. Right? Lahat po sila ay meron silang way doon sa kasalan. Kaya ano makikita po natin po dito, mga kapatid? Yung panlabas na pananampalataya o religion ay hindi po iyan kaparehas ng panloob. Marami, no? Marami tayong nakikita. They are believers outward, pero hindi kaparehas ng tinatawag na conversion. There is an inward conversion. Di ba? Iba yung na-convert ka inside. Merong makikita sa iyo. Pero yung mga nagmumukhang Kristiyano outwardly, okay, makikita mo lang, panlabas. Pwede yung duplikahin po yun. Pero merong lalabas at lalabas. No? Kaya merong lam. Lam, it signifies external profession. Lam. External profession lang po yun. Panlabas. Okay? Panlabas po yan. Kasi bakit? Ang lamps kasi, nag-represent po ito ng outward religious profession. Yung lamp, yung ilawan, nagsisignifies po ito ng panlabas na pananampalataya. Maaring ang taong yan ay masipag sa pagsisimba. Kumpleto ang kanyang church attendance. Okay? Lahat ng aktibidades sa loob ng simbahan ay ginagawa niya. Right? Nakikita natin ito. Lahat sila ay merong lampara. 10 birhen. Kaya it is a serious, it is a sobering. Merong seryoso na sinasabi sa atin ang parables kong ito. Why? Because you can carry the symbols of faith. Kaya mong dalhin yung simbolo ng pananampalataya. Pero wala sa iyo yung substance ng pananampalataya. Wala yung laman ng pananampalatayang iyon. Pwede naman. Maraming nagsasabi na sila ay merong pananampalataya sa Diyos, pero walang substansya. Ano ba yung substansya? Hindi makatiis, hindi makapagtiis. Diba? Sandaling matukso sa mga bagay. Ay, walang pagtitiis sa mga tinatawag na maliliit na persecution. So, there is a lack of substance of faith. Diba? Kaya yung may dala ng lampara without oil, napakaganda. Simple. No? Magandang tingnan. It was look fine. Pero sa saglit, no? Ay hindi magtatagal. Diba? Ganun na talaga lampara. Kapag walang oil yan, pag sinindi mo, maganda pa ang ilaw niya. Pero hindi yan magtatagal. Why? Because walang oil. Now, tingnan po natin ang represent ng oil po dito.
Yung oil, it is a true spiritual life. Okay? Kasi yung oil, it is a decisive difference. Kasi dito sa scripture, alam naman po natin, kapag binasa po natin ng Biblia, ay laging sumasagi ang salitang oil. Throughout scripture, oils often, madalas na itinuturo po tayo na ito ay trabaho ng banal na espiritu. Right? Ang oil, sometimes itinuturo, ito ay tinatawag regeneration. Regeneration. Pagkapanganak muli. Kung talagang pinag-aaralan po natin ang Biblia, malalaman po natin ano po ibig sabihin ng oil. Sometimes, it is a genuine saving faith. Yun po yung significance po ng oil. Okay? Pero yung wise na Kristiyano, yung wise na mga virgins dito, ay meron silang daladalang oil. Hindi lamang oil doon sa lampara, kundi meron pa silang reserba. Ito yung mga matatalinong Kristiyano. Dito, mga matatalinong mga birhen po dito. Okay? Of course, yung mga foolish virgins ay meron din silang lampara. Walang oil. Lamps without oil, ibig lang sabihin, they are professing as a Christian without position. Mahirap nun. Kristiyano ka, nagpo-profess ka ng Kristiyano. Ano ang posisyon mo? Anong meron ka? Bakit ka nagpo-profess na Kristiyano? Di ba? Of course, tayo bilang mga Kristiyano, ang pinag-profess na tayo na Kristiyano, anong meron tayo? Of course, si Kristo. Di ba? Si Kristo ang meron sa akin. Kaya kapag sa akin na si Kristo, ay wala nang pangamba. Wala nang pangangailangan. Sometimes, yan po yung mga naririnig ko natin, di ba? Pero merong mga nagsasabi, they are professing that they are Christian, pero wala po silang pag-aari. Na ibig lang sabihin, itong nagpo-profess na Kristiyano, he was a religious, pero there is no regeneration within. No? Walang pagbabago para sa kanya. Right? Kaya nga, they want to borrow oil. Diba? Gusto nilang manghiram, pero tandaan po natin, but true faith cannot be borrowed. Hindi nila pwedeng hiramin yung tamang pananampalataya ng 5 virgin na to. Okay? Nasa kanila yung tamang pananampalataya, kaya mahiram yung pananampalataya mo, it cannot be. No? Hindi rin pwedeng i-transfer sa kanila. Okay? Personal mo yan. It was your personal process. Pananampalataya mo yan. Sarili mo yan. Okay? Kaya ikaw ang magpapayaman dyan. Ikaw ang magpapakain dyan. Ikaw ang magpapalago dyan. Hindi siya. Hindi siya. Okay? Dito na yung problema. Sabi ko nga, from ascension, no, to second coming, ang haba po nun, there is a delay. Yung waiting period. Tayo, ay meron tayong inihintay. Kaya sometimes, ipinapanalangin natin na dumating na si Kristo, right? Kaya, there is a waiting period. Now, basahin po natin ang verse 5. Sinasabi po dito, verse 5, na antala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ay, walang masama kapag nakatulog. Hindi naman kinukuntin ang nakatulog. Kapag puyat ka talaga, matutulog ka, di ba? Kasi kung hindi ka matutulog, baka
magkasakit ka, magkaroon ka ng anemic sickness, ay magiging problema. Kaya hindi natin kinokondim ang pagtulog. Okay? Pero dito, sa parable pong ito, itong 10 virgin ay talagang nakatulog po sila. Di ba? Ano nakikita po natin po dito? Okay? Hindi yung alertness ang problema po dito, kundi yung preparation, preparedness ang diferensya po dito. At kasi nagkaroon ng delay. Yung delay kasi it represent the long period, sabi ko nga, between Christ's ascension and His return. Okay? Yun po yung waiting period ng mga Kristiyano. Kaya yung panahon, yung oras, ay ipinapakita po dito yung kasiguruhan. Because, tandaan po natin mga kapatid, kung tunay ang iyong pananampalataya, it preserves. Makakapag-taste po tayo. Makakapaghintay po tayo. Ahaba ang ating pasyensya. Pero kung iyan ay mali, false, it will run dry, matutuyo. Lalabas. Magsasawa ka at tatalikod ka. Aalis ka sa iyong pananampalataya. Okay? Hindi ka magtsatsan. Aalis at aalis. Dating panahon talagang magsasawa. Pero kung tunay ka, whatever, mananatili ka dito. Okay? Ano man ang magiging problema, ano man ang magiging sitwasyon, either sa labas o sa loob ng simbahan, mananatili ka dito. Okay. So, yun na. There is a midnight cry. Ito na, nabalabog na sila. Right? There is a sudden return. Dumating. Yung groom. Dito, pag-usapan po natin the sudden return ni Christ. Yeah, there is a midnight cry. No? So, biglang sabihin, yung groom ay dumating at midnight. Okay? Kaya sabi ko kanina, evening or night. So, dumating po siya ay midnight. Ano ibig sabihin po nito? It means unexpected. Hindi inaasahan. Right? Kasi dalawa pagbibigay natin, baka mamaya. So, ibig sabihin, yung pagbabantay ng mga virgin pong ito, magmula pagsapit ng dilim hanggang sa madaling araw o midnight. Kaya unexpectedly. Ano ang tinuturo sa atin ito mga kapatid? Bilang mga Kristiyano, bilang wala pa kay Kristo. Ito ay itinuturo po sa atin that Christ's return will be sudden. Biglaan. Di ba? Biglaan. Kaya hindi mo inaasahan. So, meron pa bang time para sayangin mo ang iyong panahon sa anumang bagay? May mga pagkakataon ba tayo na dapat pa nating seryously para lang makaalis po tayo sa ating pananampalataya? Gugustuhin pa ba nating umalis para gawin yung mga bagay na akala po natin ay matimbang po sa atin? Tandaan po natin mga kapatid, ibig sabihin, there is no time. Wala nang panahon. Wala nang panahon para sa tinatawag na last minute preparation. Hamon ko para sa mga ayaw pang magtiwala kay Kristo.
Decision delayed become decision denied. Kasi yung moment na pagdating ay hindi ito yung panahon, oras para maging handa. Dahil ipinakita na yung pagiging alert, readiness ng isang Kristiyano. Ipinakita na from time. Ipinakita na sa atin. Kaya nga ang Diyos ay gumawa ng mga sources sa mga Kristiyano para hindi ma-sway ang kanyang pananampalataya. Nasa atin na lang. Kung sisirisuin po natin, nasa atin na lang ang pagsisipan. Kung pag Kristiyano ka, alam po natin. Diyan ka nabibilang. Dito ka nabibilang sa pagiging Kristiyano. Hindi yung kailan darating, saka lang maghahanda. Mga kapatid, yung pagsara ng pintuan, this is the final judgment. Sinasabi ng verse 10. Basahin po natin. Kaya lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking kakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto na iwan yung 5. Pumasok yung 5. Again, mga kapatid, this is the most sobering statement. Napakaseryosong pahayag ng kasulatan ang bagay pong ito. Yeah. Seryoso po ito. Now, yung pagbalik ng 5 virgin ay talagang kumakatak po sila. No? They are pleading. They knock. They plead. Pero, ang narinig nila, ang sinabi sa kanila, I know you not. I don't know. Hindi ko kayo kilala. Ha? Yun po yung sinabi. Na ibig lang sabihin, hindi ito yung kulang ng impormasyon sa'yo, sa kanila. Kundi ito, ang ibig sabihin po nito ay wala kang kaugnayan sa akin. Wala kang relasyon sa akin. Kaya hindi kita kilala. This is a lack of a relationship. Yung 5 ito, alam nila, yung bridegroom. Kilala nila yung bridegroom. Kilala sila. Pero hindi sila kilala. Ang pumapasok sa mga kainan, no? Eh di, may dala-dala pa nga ang supot eh. Ganon lang sa mga probinsya, no? Yung mga dalang supot. Okay? Sila pa yung mas maraming napakinabangan. Okay? So, ibig lang sabihin, hindi sila kilala ng bridegroom. Na ibig lang sabihin, it is a final judgment para sa mga tao, okay, na wala kay Kristo. Ibig sabihin yung door was shut. Ibig lang sabihin, the judgment is final. Wala na pag-asa, hindi na bubuksan. Hindi ka na makakapasok, mga kapatid, no? So, final na yung judgment. Ay, pinapakita lamang po dito, mga kapatid. Sa mga mananampalataya, tunay na mananampalataya. Hindi naman tayo atol because sabi naman ng Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation. Diba? At yan ang pinanghawakan natin po yun. For those who are in Christ Jesus. Pag naka-Kristo ka, ay wala nang judgment sa'yo regarding kung ano yung mangyayari sa'yo. Because
na sa'yo si Kristo. But these 5 virgins ay hindi kilala ng Panginoon. Ibig sabihin, it represent na talagang wala silang kaugnayan kay Kristo. Kaya kung wala ka pang kaugnayan kay Kristo, this is the time. Dahil seryoso po itong parable po ito. Kaya it takes us sobering. Malaking kaseryosohan po ito. Now, how we apply? What is the application? Tandaan po natin, not all who appear really truly are. Na biglang sabihin, lahat ng mga nagsasabing mga Kristiyano ay hindi lahat totoo. Okay? Yeah? Dahil you cannot replace genuine conversion. Na kahit sabihin mong super religious ka, you cannot. No? Hindi mo pwedeng palitan ang tunay na conversion, na genuine conversion. No? Hindi pwedeng takpan. Okay? Hindi mo pwedeng dayain. Yeah, we have to examine ourselves. Examinin mo sarili mo. Ikaw ba talaga ay tunay? Genuine ba talaga ang pananampalataya mo? Nagsisikap ka talaga na gusto mong maging kamukha ni Kristo dahil ito yung purpose ng Diyos sa iyo at ito ang mangyayari dapat sa iyo to become Christ-like image. Baka hindi. No? We have to examine. Mga kapatid, tandaan po natin, ang paghahanda ay hindi pwedeng hiramin. It cannot be borrowed. Yung kapatid mo, handang-handa talagang pagdating man ng Panginoon, at least handa po siya. Bakit? Kasi makikita mo naman talaga yung buhay Kristiyano, no? Outside and outside, within and without. Makikita mo talaga tunay na Kristiyano po siya, di ba? Kaya hindi mo pwedeng hiramin yung paghahanda ng kapatid mo, kundi ito ay sarili mo. Dahil, why? Because you cannot live on another person's faith. Hindi mo pwedeng pamuan. Pares naman kami ng pananampalataya, di ba? Minsan, yun sinasabi mo gano'n. Kaya, dapat mong kilalanin talaga si Kristo. Okay? You must know Christ personally. Kaya habang binabasa mo ang Biblia, ay talaga naman nagpapakilala sa iyo si Kristo, tunay. Sometimes, ang matatalinong Christian, talagang tinitignan niya lahat hanggang sa kapanganakan ni Kristo, hanggang sa plano na dumating si Kristo, kapanganakan hanggang sa mamatay, hanggang sa pagdating, talagang tinitignan. Okay? Yan talaga ang mga matatalinong Kristiyano. Mga kapatid, kaya bakit nagkaroon ng delay? Ay hindi po, ibig sabihin ay hindi tinatanggal yung katotohanan. It cannot cancel certainty. Ibig lang sabihin, sigurado na darating ang ating Panginoon, may seems delayed, but it is guaranteed. Di ba? Naniniwala po tayo lahat na darating si Kristo. Lahat. Yan ang ating common faith. Lahat ng Kristiyano. Tunay man o hindi. Naniniwala. Kahit nga hindi Kristiyano. Naniniwala din na ang pagbabalik ni Kristo, kaya lang, hindi sila prepared. Di ba? Ang prepared kasi, from time to time, talagang magiging wise po siya. Okay? Darating si Kristo. So, it means, kilalanin ko si Kristo. Di ba? Hindi po yung dahil. Okay? So, guaranteed po yung kanyang pagbabalik. Why? Because, tandaan po natin, judgment is final. There's no second chance. Wala nang palawang chance sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya makikita mo ang tunay na pananampalataya ng isang Kristiyano because it endures. No? Merong perseverance, merong preservation na nakikita sa Kanya. It endures to the end.
Kaya kung tunay na na-regenerate ka, at tunay ang pagiging Kristiyano mo, will persevere by grace of God. Mag-persevere ka sa awa ng Diyos. Kaya itong parable na ito ay magbibigay po sa atin para questionin po natin ang ating mga sarili. Ako ba talaga ay handa? Tunay ba na talagang pinaghahandaan ko ang pagdating ni Kristo? Why you are not here Sunday? Kung talagang handa ka, kung dito dumating yung Panginoon, after ng ating Lord's Supper, wala ka. Hindi ko naman sinasabi na hindi ka kasama mananampalataya ka. Ibig sabihin, hindi mo nakita yung aming kagalakan na makadao pang palad ng Panginoon. Wala ka kahit right? Sunday by Sunday ay wala. Handaan po natin mga kapatid. Ito yung totoo. Kapag dumating ang Panginoon sa kanyang pagbabalik, ang ilaw na walang langis, mauubos yan. Mauubos yan. No? Kahit maglagay ka ng 10 ilawan dyan na walang langis, pag natunaw yung lid niya, wala na. Pero kapag merong langis po yan, it will survive. Pero kung wala, it will go out. Di ba? Tandaan po natin, merong isasarang pintuan, the door will close. Na ibig lang sabihin, eternity will be settled. Kaya watch. Sabi ng Matthew chapter 25 verse 13, as we close, basahin ulit natin. Ito naman yung text natin. Last verse. No, it's not. Okay. Verse 13. Warning. Okay, paalala po sa atin mga kapatid. Right? Basahin ko ulit. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo. Be alert. No, kanina, pinag-usapan natin ng alert. Talaga. Salamat sa Lord. No? Dumugtong. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o anumang oras. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in the Son of Man come. Amen? Nalaman. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe na aming napakinggan. Tunay po na ito po ay isang paalala sa amin bilang mga mananampalataya. It is a wake-up call sa bawat isa po sa amin. Para sa mga wala pa kay Kristo, ito po ay paanyaya at paalala sa kanila na kung wala si Kristo, maaaring tatanggapin po nila yung hatol na kung saan ay mapapahamak po sila. Para sa amin, Panginoon, it's a matter of seriousness. Bilang mga Kristiyano, magseryoso po kami. Hindi po pwede yung Kristiyano lang kami, Lord, na tinatawag, kundi makita sa amin within na merong nagbago. Handa kami na sumunod, handa kaming mamuhay ng pagiging Kristiyano, whatever the cost, ay paglalaban po namin ang aming pagiging Kristiyano. So help us, Lord. Tulungan po kami, Panginoon. Again, Lord, maraming salamat sa mensahe. Pamindalahin sa pangalan ng Jesus. Amen.